Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Land channel. Welcome and welcome back to our channel. Before we start our conversation and discussion, my friends, let us just honor our subscribers. They are now 5,659 subscribers. Thank you so much. Okay, and all of these subscribers are located around the world, and each continent that we have a subscriber or subscribers out there. Thank you so much. Okay, friends, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now, so that we can be able to maintain and sustain this channel. Hopefully, we can be able to help other people as well later on. So ngayon guys, ang discussion natin, political insights na naman ang ating discussion. Okay? So meron kasing ano, no, parang Ah, eto po kasi in the past po, yung sa Davao, no, sa Davao, naging congressman diyan si dating speaker Boy Nograles. Okay? Naging congressman diyan yan. Tapos naging speaker yan sa panahon ni if I'm not mistaken, Noynoy Aquino, parang gano'n, no? So ano po yan, no? Magkalaban mortal po yan si Pangulo Duterte at si Boy Nograles. Okay? So, pero ano po yan, lagi pong pag tumatakbong mayor sa Davao City, lagi po yan natatalo ng mga Duterte, si Boy Nogales. Okay? Now, hindi tapos ano po no, hindi na makaporma ngayon ang mga Nograles sa Davao. Okay? Kaya nag-isip sila ng paraan upang makabalik naman sa pwesto. So nag-create po sila ng party list. Ito nga po yung TBA party list. Okay? So every term nagiging congressman, congresswoman sila, no? Including po yung yung Commission on Civil Service, CSC, Civil Service Commission, si Kokoy Nograles yata 'yon, no? Okay? So 'yon. So pero ano po no, nagkaayos na po yung dalawang 'yan. Okay, nagkaayos na po yung dalawang 'yan dahil po inappointaran ni Pangulong Duterte si yung Nograles na anak din, yung lalaki, no, bilang CAPSEC, no, Cabinet Secretary, pero at the same time, inappointaran din niya po civil service pero inabot na po ng ng para pagtatapos ng term ni Pangulong Duterte, pero inappoint din po yan ni Pangulong Marcos, kaya si Nograles sa Civil Service Commission. Pero recently, nagulat po ang lahat nang itong merong isang babae, no, na si Attorney Mix Nograles, anak rin po yan ni dating Speaker Nograles, at ito ay parang criticize ang SMNI, no? So, yung mga alleged violation ng SMNI, talagang inungkat niya. And ito si Mix Nograles ay dating anchor po yan ng SMNI. So baka alam naman niya ang mga pagkulang ng SMNI. Okay? Now, eto po, no, ang po PBA ay based po talaga sa Davao kasi mostly of their representatives and their staff are located in Davao. Okay, now, ang yesterday lang yata na inakusahan ni Congressman Pulong Duterte si Attorney Mix Nograles bilang isa sa mga sangkot sa pagpapapirma sa Davao City na may involved na 100 pesos allegedly. Okay? Ayan po ang sinabi ni Congressman Pulong Duterte. Ngayon, may mga umuugong-ugong na balita sa mga paligid na si Attorney Mix Nograles ay tatakbo bilang mayor ng Davao City. Hindi naman po masama kasi taga Davao naman po yan. Siguro may gusto siyang baguhin sa sistema ng mga Davao, no, led by Mayor Baste Duterte. Okay, ngayon, ang tanong natin, kaya kayang talunin, no, ni Mix Nograles, Attorney Mix Nograles, Congresswoman Mix Nograles, sang mga Duterte sa Davao City? Okay? So ayan, no, matagal na rin naman, no? Matagal na rin naman na nakaupo ang mga Duterte, no? Baka ito ay parang si Arlene Studio ng Jansan City, no? Okay? Ayan po si Mix Nograles. Okay? Ano po yan? Nung nakita po natin yan during the hearing of SMNI, ay napakaganda po at saka napakatalinong mga pagtatanong. Ngayon po ay nasa United States of America siya, hindi po natin alam kung anong gagawin niya, pero ang sinabi niya po doon ay family time at the same time, ano po yung cybercrime initiative niya. No? So, delikado po yun. Baka, kasi ang hirap sa cybercrime, no?
makapagsalita ka lang ng ano, pwede kang ano yan, cyber libel, something like that. No? Napakahirap talaga. Pero anyhow, kung talagang naiintindihan naman po ni Mix Nograles ang freedom of speech, ay hindi naman niya po yan basta-basta isasabi. Okay? Yan. So, kayo po ba? No? Mga taga Davao, especially mga taga Davao City, payag po ba kayo na tumpo si Mix Nograles? At saka, tatalunin kaya niya ang mga Duterte sa Davao City? Magkakaroon kaya ng magic, no? Ang Davao City at ang makaupo dyan ay ang mga Nograles? Hindi natin alam, di ba? There is always a first time. Kaya nga po baka uh, instead na si Pangulong Duterte ay tumakbo bilang senador, tumakbo bilang Congress, party list congressman, ay baka tumakbo itong mayor ng Davao City dahil baka naman hindi sapat ang power, no, ang karisma ni Pastor Duterte sa Davao City para manalo kay Mix Nograles. Hindi po natin alam. Kayo po ang magsalita, mga taga Davao. Davao City. Napunta po tayo dyan sa Davao City. In fairness naman, sa mga Duterte, napakalinis ang Davao. Napakatahimik ang Davao. No? Wala po tayong naranasan na kung ano man, nung bumisita po tayo dyan, 2 beses po tayo bumisita sa Davao, ay talagang malinis na malinis po. Okay? Yun. Sana po makabalik po tayo sa Davao City, no? Courtesy of Mayor Pastor Duterte. Hindi, joke lang. Oh, courtesy of Attorney Mix Nograles. No, maraming salamat po, no? So kung ayon po kayo sa pagtakbo, mag-comment lang po kayo diyan ni Mix Nograles kung pabor po kayo sa na manatili ang mga Duterte led by Baste Duterte sa Davao City. Mag-comment lang po kayo diyan sa comment section. That's it for today. Thank you so much guys and good day. Thank you guys. God bless you. As all.